Ang kwentong ito ay karanasan mismo ng aking tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Karding. Nangyari ito noong taong 1989 sa lugar ng Rizal, Laguna. Sa mga panahong ito ay lumipat ng Rizal itong si Karding kasama ang nag-iisang anak niya na 7 taong gulang na si Karen. Sa Maynila naman talaga sila nakatira. Subalit, may hindi magandang karanasan si Karding. Kaya nagpasya itong lumipat na lang sa bayan ng Rizal. Ang asawa ni Karding ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ngunit nagloko ito at sumama na sa nakilalang Pinoy doon. Labis na nasaktan si Karding kaya nagpasya ito na umalis. Dahil sa bawat sulok ng kanilang bahay ay ang mga alaala ng kanyang asawa ang lagi niyang naiisip. Bagong salta lamang si Karding sa lugar. May kaibigan kasi ito na nagrekomenda ng bahay at lupa ng kamag-anak nito sa kanya. Mahigit kalahati ang ibinayad ni Karding habang hinuhulugan niya naman ang natira. Nagmamay-ari din kasi siya ng talyer sa Maynila ngunit iniwan niya ito at nagsimula ng bagong buhay sa probinsya. Wala na kasing balak na magpakita at ipakita pa sa asawa ang kanilang anak bilang ganti sa ginawang panloloko nito sa kanya. Unang araw, ang pinakasahig ng bahay ay gawa sa semento at kahoy na ang iba. Hindi naman kalakihan pero may 2 palapag ang bahay. Ang nasa itaas ng bahay ay may 2 kwarto at maliit na terasa. Nasa baba naman ang sala at kusina. Tamang-tama lamang iyon para sa kanilang mag-ama. Ang bakuran ay napakalawak. Wala itong bakod ngunit napapalibutan ng mga puno ang lugar. Sa likod bahay ay napakayabong ng damo at mga halaman. At may kalayuan ang mga kapitbahay nila. Napakalayo sa nakasanayan na buhay ni Karding sa Maynila. Nagrereklamo naman ang anak nito dahil walang kuryente sa lugar. Medyo liblib kasi ang bago nilang tirahan. Pagsapit naman ng hapon ay pumunta sila sa sentro upang bumili ng mga ilang kagamitan sa bahay at pagkain na rin. Nang papauwi na ay nakasalubong nila ang isang matandang lalaki. Nakatitig ito sa kanila at mukhang takot ang itsura. Tumango at nginitian na lamang ito ni Karding. Subalit natigilan siya dahil sa sinabi ng matanda. Huwag magpaloko sa estranghero. May bibisita. Mas nakakatakot ang liwanag ng buwan kaysa kadiliman ng gabi. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Wika naman dito ng matanda habang tumatawa. Napakunot na lamang ang noo ni Karding. Tila baliw ang matandang iyon dahil kung ano-ano ang sinasabi. Naninibago man pero alam ni Karding na masasanay din sila sa ganitong buhay. Ipinaghiwa niya ng karne ang anak. Ito na kasi ang nakasanayan ni Karen. Pinaghihimay siya ng isda. Pinaiihip sa ama ang mainit na kanin. Malambing din naman ang anak ni Karding. Mas sanay kasi sa kanya ang bata dahil 2 taong gulang pa lamang ito nang umalis ang kanyang ina upang mangibang bansa. Bumalik naman sa alaala ni Karding. Ang noon pa man ay hindi na magandang pagsasama nila ng kanyang asawa. Ilang buwan matapos ipinanganak si Karen ay nagsisimula ng magreklamo si Beth sa kanilang sitwasyon. Sapat at kung minsan pa ay kulang ang kinikita ng talyer ni Karding sa pang-araw-araw na gastusin. Hanggang sa dumating ang punto na
lumabas na ito ng bansa. Habang nakatitig si Carding sa kanyang anak na natutulog na ay nakadama siya ng pagkaawa dito. Pakaramdam niya ay labis siyang makasarili. Bakit niya dinala ang anak sa lugar na sobrang iba sa nakasanayan nito? Pwede naman silang lumipat pero bakit pa sa ganitong lugar? Nakakulambo at may gasera sa maliit na mesa katabi ng kama. Hindi kasi sanay ang bata na matulog na walang ilaw. Bandang 10:00 na ng gabi, lumabas ng kwarto si Carding. Tumungo siya sa may terasa upang magpahangin. Hindi pa kasi siya dinadalaw ng antok. Maya-maya pa ay bumunot siya ng yosi at nakaupo na nakatulala. Sobrang dilim ng kapaligiran. Tanging mga maliliit na gasera na nakapatong sa terasa ang nagbibigay liwanag sa napakaliit na bahagi ng lugar. Kahit anong gawin, ay hindi pa talaga dinadalaw ng antok si Carding. Tumayo na siya pagkaubos ng kanyang sigarilyo. Akmang kukunin niya na. Ang gasera ay may narinig na kaluskos itong si Carding sa gilid na bahagi ng kanilang bakuran. Kahit anong pagsipat pa ang ginawa niya, ay sadyang wala siyang makita. Pumasok na lamang siya at siniguradong nakasarado ang mga pinto at mga bintana. Tumabi na siya kay Karen sa paghiga. Ilang minuto pa ay may kumakaluskos na naman. Sa mga sandaling iyon ay tila ba may tumalon mula sa puno ang kanyang narinig. Ang unang sumagi sa kanyang isipan ay baka may magnanakaw na umaaligid. Kaya naman mas lalong hindi na talaga inantok si Carding. Marahan siyang bumaba at sinindihan ng gasera at ipinatong sa mesa upang kahit papaano ay may liwanag sa ibaba ng bahay. Dinala niya ang kutsilyo sa pagpanhik niya sa taas. Makalipas ang ilang minuto ay narinig niya ang paggalaw ng mga dahon sa puno. Tanda ito ng pag-ihip ng malakas na hangin. Habang nagsasayawan ang mga puno, ay may biglang kumalabog sa kanilang bubong. Inisip ni Carding na baka may malaking sanga ng puno ang nalaglag at tumama ito sa kanilang bubong. Gawa kasi ito sa yero kaya talagang maririnig mo talaga kahit maliit na bagay pa ang malaglag mula doon. Ilang segundo lang ay tila ba may naglalakad na sa bubong. Rinig na rinig ni Carding ang panakanakang yabag ng paa. Dito na kinabahan si Carding kung magnanakaw nga ito. Bakit sa bubong? Base sa kanyang paglilibot kanina sa lugar, ay imposibleng may maaakyatan. Maliban na lamang kung may kakayahan ang magnanakaw na tumalon ng malakas mula sa puno papunta sa kanilang bubong. Bahagyang napatawa si Carding nang sumagi sa kanyang isipan na baka aswang ang nasa bubong. Hindi kasi siya naniniwala sa mga bagay na ganyan. Isang malaking kalokohan ang magpapaniwala sa aswang na likhang isip lamang ng mga taong walang magawa sa buhay. Nang tumigil na ang malakas na hangin ay nawala rin ang mga yabag. Inisip na lamang ni Carding na sa tindi ng katahimikan ay kung ano-ano na lamang ang kanyang naririnig. Sa huling beses na pagtingin sa relos ay pasado 2:00 na ng madaling araw. Hanggang sa hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Pangalawang araw, 7:00 na ng umaga, nagising itong si Carding habang ang anak ay mahimbing pa ang pagkakatulog. Malamang napagod iyon sa biyahe kahapon. Hinimas niya naman ang ulo nito at dito niya ito hinalikan. Bumangon siya upang maghanda ng kanilang agahan.
inilapag niya na sa mesa ang pritong itlog at tinakpan ng plato. Tumingala muna siya sa taas at batid niya na tulog pa ang kanyang anak. Nagtimpla siya ng kape at inilapag muna ito sa balkonahe. Kinuha niya naman ang walis tingting at nag-umpisang magwalis sa bakuran. May mga berdeng dahon sa bakuran, tanda ng malakas na hangin kagabi. Medyo marami na rin ang mga tuyong dahon sa paligid. Balak niyang linisin ang buong bakuran sa araw na iyon. Habang nagwawalis siya, ay may nakita siyang matandang babae na naglakad ng mabagal at nakatitig sa bubong ng bahay. Napatingala naman doon si Carding. Binati niya ang matanda, ngunit tumitig lang ito sa kanya. Ang itsura nito ay may bahid ng takot. Muli itong tumingin sa bubong at mabilis nang naglakad papalayo. Nagtungo naman siya sa kinatatayuan ng matanda at tiningnan ang bubong ng kanyang bahay. Wala namang kakaiba doon. Napailing na lamang si Carding at ipinagpatuloy ang pagwawalis. Napagtanto ni Carding na hindi pala niya na itanong sa dating may-ari ng bahay kung anong meron sa lugar. May mga nangyari ba noon? Mga kwento o kung anumang pagkakakilanlan sa lugar. Gawa na rin kasi sa sama ng loob, kaya mas inisip niya ay ang makalipat agad. Nang matapos sila ng agahan, ay nag-ayos muna siya sa loob ng bahay. At makalipas ang isang oras, ay pinaliguan niya na si Karen sa likod bahay. Merong kasing balon doon. Malinis naman ito dahil may takip ang mismong butas. Balak niya kasi na maglakad-lakad sa baryo at kilalanin ang mga kapitbahay. Mas mabuting may kakilala na agad siya sa lugar at baka meron pa siyang maging kaibigan. Nakakatuwang tumutugon naman ang mga tao sa kanyang mga pagbati. Bago pa sila makaabot ni Karen sa sentro ng baryo, ay may binatang lalaki si Carding nang mapadaan sa bahay nito. Tumayo naman ang lalaki at lumapit ito sa kanya. Magandang umaga din, kaibigan. Ako nga pala si Pilo. Ako naman si Carding at ito ang anak ko si Karen. Bagong lipat nga pala kami kahapon lang doon sa bahay ni Aling Fatima. Kilala mo ba siya? Tanong dito ni Carding. Abay, oo naman. Isang pamilya niya sa mga lokal sa lugar. Mukhang umasenso na, kaya lumipat na sa ibang lugar. Saan nga pala ang punta niyo? Ganun ba? Ay maglilibot lang. Mas maganda kasi na maging pamilyar ako sa lugar natin. Tugon na wika dito ni Carding. Bata pa ang oras. Mas mabuting tumuloy ka muna, kaibigan. Nakakahiyaman pero mas nakakahiyang tumanggi sa alok ng kapitbahay, kaya tumuloy na sila sa loob ng bahay. Alam mo kasi ay matagal na panahon na ako nag-iisa dito. Nauna na kasi ang pamilya ko sa hukay. Sumalangit nawa. Kung gusto mo, dadalaw-dalawin ka na lang namin ni Karen habang wala pa naman akong nahanap na trabaho. Tugon naman dito ni Carding. Mahigit isang oras ding nanatili siya na Carding sa bahay ni Pilo. Matapos ay nagtungo na sila sa may talipapa upang bumili ng pagkain para sa kanilang pananghalian. Meron naman siyang biniling laruan para sa kanyang anak upang hindi ito mabagot habang abala pa siya sa pag-aayos ng kanilang tahanan. Tao po, magandang araw. Tao po. Magandang araw din. Sino ho sila? Tanong dito ni Carding. Ay, ako'y napadaan lamang. Nagmula pa ako sa bundok. Maaari ba akong makahingi ng tubig? Tugon naman dito ng lalaki. Pinagbigyan naman ni Carding ang panauhin. Mukhang hapong-hapo na rin kasi ito at may edad na. Pinapasok niya hanggang sa sala dahil
may mga kagamitan siyang nakalatag sa balkonahe. Bahagi ng kanyang pag-aayos ng kanilang tirahan. Maraming salamat sa iyo, Iyo. Ako nga pala si Goryo. Papunta kasi ako sa sentro kaso sobrang init. Wika naman dito ng lalaki. Ganun ba? Kung nais nyo, pwede naman kayong magpahinga muna rito kahit saglit. Tugon naman dito ni Carding. Maraming salamat pero ayos na ako, Iyo. Mukhang nakaabala pa ako sa ginagawa mo. Walang anuman po. Mag-ingat po kayo, Mang Goryo. Matapos naman nun ay nagpatuloy sa paglilinis ng bakuran si Carding. Kitang-kita na ang kabuuan ng lote. Bandang 4:00 na siya natapos. Tamang-tama din dahil nagising na rin ang anak mula sa pagkakatulog. Naghanda siya ng merienda at doon sila sa balkonahe kumain at nagkwentuhan. Si nanay kasi ni Carding ang anak na kausapin sa kahit anong bagay. Lalo pa na palagi itong may mga katanungan na mga bagay-bagay. Nais niya kasi na maging bukas ang bata sa kanya. Bukod sa nag-iisang anak, ay babae pa ito. Maya-maya pa ay dumating si Pilo. Inilipat niya muna si Karen sa sala upang doon na maglaro. Nang masarili na ni Carding si Pilo, ay nagtanong na ito tungkol sa mga nakaraang pangyayari sa kanilang lugar. Lalong-lalo na sa bahay na kanilang tinitirhan. Alam mo kaibigan, may mga nangyayari sa ating kapaligiran na mahirap ipaliwanag. Kaya mahirap rin paniwalaan sa mga taong hindi nakasaksi o nakaranas. Dahil laking Maynila ka, malamang isa ka rin sa mga taong pinagtatawanan lamang ang mga kwento ng mga tao ukol sa mga nilalang na hindi kalimitang nakikita ng mga tao. Wika naman dito ni Pilo. Tulad ba ng multo, duwende, engkanto, maligno o aswang? Tanong dito ni Carding. Hindi kita masisisi, pero sinasabi ko sa iyo lahat ng binanggit mo ay totoo. Tugon naman dito ni Pilo. Matapos naman nun ay umalis na itong si Pilo. Pagsapit ng gabi, habang nagluluto ng hapunan si Carding, ay hindi naman mawala sa isip niya ang pinag-usapan nilang dalawa. Paano nga kaya kung totoo ang mga nilalang na iyon? Pero sadyang malakas ang paninindigan ni Carding na ang mga nilalang na iyon ay pawang katang-isip lamang ng tao. Matapos ang hapunan, ay inilawan niya na ang 4 na bagong biling lampara na nakapwesto sa bakuran. Nakasabit ito sa mga kawayan na itinarak niya sa lupa. Kahit papaano ay may liwanag na sa palibot ng bahay. Nagsabit din siya ng lampara sa terasa at balkonahe ng bahay para sa magdamagang pailaw. Pinalitan na rin niya ng lampara ang gasera na nasa kwarto nila ni Karen. At sa ibaba ng bahay ay doon naman nakapatong sa mesa ang gasera. Katulad sa nakaraang gabi ay hindi na naman siya nakatulog ng maaga. Namamahay pa yata ito. Noong nasa Maynila pa kasi silang dalawa, 10:00 ng gabi ay tulog na itong si Carding. Sinipat niya muna ang kanyang anak na mahimbing nang natutulog at inayos din niya ang kulambo upang hindi ito pasukin ng lamok. Matapos nito ay tumambay na naman siya sa may terasa habang naninigarilyo. Bumili na rin pala siya ng itak bilang proteksyon nilang mag-ama. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na siya sa kwarto at humiga katabi ang kanyang anak nang biglang may kumalabog sa dingding ng bahay doon sa parting ibaba na naging dahilan upang magising si Carding. Sa pagtingin niya sa kanyang relos ay pasado 1:00 na ng madaling araw. Agad naman siyang bumangon at kinuha ang itak. Marahan siyang bumaba habang pinakikiramdaman ang buong paligid.
Sumilip siya sa maliit na siwang nang biglang may dumaan ng mabilis. Alam niyang may tao sa labas dahil sa wangis nito. Mahigpit na ang pagkakahawak niya sa itak. May kaluskos siyang narinig sa likod bahay. Kaya naman agad siyang nagtungo sa may kusina. Nang sumilip siya sa may siwang ay may dumaang mabilis na naman. Tila ba tumatakbo ito paikot sa bahay. Palipat-lipat na ng siwang sa pagsilip si Carding hanggang sa naaninag niya nang mabilis ang anyo nito. Malaki ang pangangatawan at may mahabang puting buhok. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagsimulang banggain ng lalaki ang dingding ng bahay. Nagtaka naman si Carding sa kinikilos nito kung ito ay isang uri ng magnanakaw. Hindi ito gagawa ng kahit anumang ingay at napakabilis ang pagtakbo. Hanggang sa nasipat niya itong sumuot sa kakawian sa likod bahay. Mabilis na lumabas si Carding sa pinto ng kusina at agad kinuha ang nakasabit na lampara at mabilis niyang inilawan ang kakawian. Sinipat pa niyang maigay ang kakawian hanggang sa may narinig siyang kalabog sa itaas ng bahay. Agad namang napasugod si Carding sa pag-aalala niya kay Karen. Mabilis siyang pumasok sa bahay at pumanhik sa itaas. Pagtungtong niya sa huling baitang ng hagdan ay tumambad sa kanya ang malaking halimaw. Habang karga nito ang kanyang anak. Nakatagilid na lumingon pa sa kanya ang halimaw at nakangisi ito. Kitang-kita ni Carding ang paglundag ng nilalang mula sa terasa ng bahay. Tumakbo siya patungo sa may terasa, subalit huli na ang lahat dahil nakalayo na ang nilalang at tangay-tangay nito ang kanyang anak. Nakahawak ang mga kamay sa kanyang ulo. Hindi niya na alam kung ano ang hakbang ang gagawin niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Para bang bangungot lamang ang lahat. Ilang segundo pa bago niya napagtanto na totoo ang lahat. Sumigaw siya ng malakas. Sambit ang pangalan ng kanyang anak. Pinulot niya ang itak sa may sahig at lumabas ng bahay. Tumakbo si Carding habang hawak ang itak at lampara. Sinisigaw pa rin niya ang pangalan ng kanyang anak. Umiiyak na ang kawawang ama na naghahanap sa kanyang anak. Hindi na alam ni Carding kung saan siya tutungo. May iilang kapitbahay ang nagising sa kanyang pagsisisigaw at humihingi na rin ng saklolo hanggang sa napadaan siya sa bahay ni Pilo. Carding? Carding, anong nangyari? Bakit? Tanong naman dito ni Pilo. Ang anak ko, si Karen, tinangay ng halimaw. Nauutal pa na wika dito ni Carding. Bigla namang natigilan si Pilo at nanlaki ang mga mata. Pilit nitong pinakalma ang kaibigan ngunit umupo na ito sa lupa at walang tigil sa kakaiyak. May mga iilang kapitbahay na rin ang lumapit sa bahay ni Pilo. Hindi man maayos ang salaysay ni Carding, pero batid ng lahat na ang anak nito ay tinangay ng isang aswang. Nang mahimasmasan ay inakay ni Pilo ang kaibigan patungo sa balkonahe at doon ito kinausap ng maayos. Tulala pero patuloy ang pag-agos ng luha ni Carding. Dinamaya ni Pilo ang naghihinagpis na kaibigan hanggang sa inabot na sila ng umaga. Malinaw na aswangan to mga isanak mo, Carding. At base na rin sa paglalarawan mo, ito ay isang gabunan. Isang mataas na uri ng aswang. Alam mo, Carding, noong nakarang buwan lang ay may nabiktima ang demonyong iyon.
Tinangay rin niya ay isang bata. Mahabang paliwanag naman dito ni Pilo. Anong nangyari sa bata? Pag-aalalang tanong dito ni Carding. Alam mo Carding, may mga bagay na. Hindi na natapos magsalita itong si Pilo. Biglang sumigaw itong si Carding. Anong nangyari sa bata? Buhay, di ba? Natagpuan at buhay. Nabalik sa pamilyang bata, di ba? Sabihin mo, Pilo, na buhay ang bata. Gigil na wika dito ni Carding. Hindi na natagpuan ng bata, Carding. Hindi totoo yan. Makikita ko pa ang anak ko. Buhay pa si Karen. Mas mabuting puntahan natin ang taong makakatulong sa atin. Hahanapin natin ang aswang na yon. Makukuha natin si Karen. Suwestyo na wika naman dito ni Pilo. Ikatlong araw. Hindi na nagsayang kahit isang segundo ang dalawa at nagtungo na sa sinasabing tao ni Pilo. Narating nila ang bahay ng albularyong si Mang Diego. At dito, inilahad ni Carding ang lahat na mas malinaw. Isang gabunan, nagbalik na naman ang nilalang na yon. Hayaan mo, hahanapin natin at tutugisin natin ang tumangay sa iyong anak. Wika ni Diego sa kanila. Ayon pa sa kwento ni Diego, ang huling pagpapakita ng gabunan sa lugar ay noon pang kabataan niya. Baguhang albularyo pa lamang siya sa panahong iyon. Sobrang bihira kung magpakita sa tao ang aswang na gabunan dahil kalimitan sa mga ito ay tahimik na naninirahan. Kadalasan sa kanilang mga biktima ay mga dayo at naliligaw na mga tao. Subalit kapag kinalawan mo naman ito, ay tiyak uubusin ang lahi mo, makapaghiganti lang. Mataas na uri at pinuno ng isang angkan o isang nayon ng mga aswang. Samantala, pilit naman na huminahon si Carding dahil hindi siya makapag-iisip ng tama kapag pinairal ang silakbo ng damdamin. Sa araw din na yun, ay naghanda na silang tatlo. Binasbasan ni Mang Diego ang itak na hawak ni Carding habang tinatanong naman niya si Pilo kung kailangan pa ba nito ng sandata. Napalingon naman si Carding kay Pilo. Tumugo naman si Pilo na gusto niyang gamitin at itinuro ang isa sa mga itak ng albularyo. Wala mang gana na kumain si Carding ay pinilit nitong lagyan ng laman ng tiyan para sa kanilang lakad. Bago magtanghali ay pumasok na sila sa kagubatan. Naghahanap sila ng kubo dahil panigurado doon nakatira mismo sa kanilang lugar ang gabunan. Pinaalalahanan sila ng mabuti ng matanda na maging mapagmatsyag at huwag magpakampante dahil posibleng hindi lang ang gabunan ang kanilang makakaharap. Subalit inabot na sila ng hapon ay wala pa man lang senyales ng aswang ang kanilang natagpuan. Umupo sa isang patay na puno si Carding at patuloy itong umiyak. Sa bawat pag-ikot ng oras ay mas tumitindi ang sakit na kanyang nararamdaman. Abot langit na ang kanyang pag-aalala kay Karen. Ano na kaya ang ginagawa ng bata? Tiyak na hindi rin tumitigil ito sa kakaiyak at hinahanap na siya nito. Nagtinginan na lamang sina Mang Diego at Pilo. Hindi man nila sinasabi pero alam nila sa kanilang sarili na wala na ang anak ni Carding. Ayaw nilang mawala ng pag-asa ang kawawang ama ng bata at hindi rin nila alam kung ano ang magiging reaksyon nito kapag sinabi nila ang totoong nangyari. Nagpaalam si Carding na uuwi na at babalik na lang kinabukasan upang ipagpatuloy ang paghahanap sa nawawalang anak. Inabisuhan naman ni Mang Diego si Pilo na mas makabubuting
samahan si Carding sa bahay nito. Gayunpaman, nakauwi na si Carding. Malungkot at umiiyak paminsan-minsan. Sinabihan naman siya ng kanyang kaibigan na magpahinga muna ito at siya na ang maghahanda ng kanilang hapunan. Nakakahiyaman pero walang ganang gumawa ng anumang bagay si Carding maliban sa hanapin ang anak. Nagbalak din ito na aalis at hahanapin muli si Karen. Ngunit pinakiusapan siya ni Pilo na bukas na lang ipagpapatuloy ang ninanais. Ika-4 na araw. Halos hindi nakatulog si Carding. Umagang-umaga pa lang ay nagsabi na ito kay Pilo na pupunta muna siya sa may simbahan. Papayag lang ako, Carding. Kapag ipinangako mo na hindi kang kikilos na mag-isa, delikado. Wika dito ni Pilo. Oo, Pilo. Magdadasal ako at hihingi ng tulong sa Diyos. Babalik din ako kaagad. Tugon naman dito ni Carding. Nakaluhod at umiiyak si Carding na nakikiusap sa Diyos na siya'y tulungan at huwag pabayaan ang kanyang anak. Nasipat siya ng pura paroko ng simbahan na si Padre Emong. At nang umupo na sa mahabang silya si Carding, ay lumapit na sa kanya ang pare. Magandang araw sa iyo, anak. Kung ano man ang iyong dalangin, magtiwala ka lang sa ating Ama. Ako nga pala si Padre Emong. Mukhang bago ka yata sa lugar na ito. Pag-uusisa sa kanya ng pare. Magandang araw din po, Padre Emong. Ako si Carding. At totoo po na bago lang ako sa lugar ninyo. Sa katunayan, ika-4 na araw pa lang nung dumating kami dito kasama ang aking anak. Pero may hindi magandang nangyari sa kanya. Kung ano man ang ating problema, idulog mo lamang sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay may dahilan at alalahanin mo. Hindi tayo bibigyan ng suliranin ng ating may likha kapag alam niya na hindi natin ito kakayanin. Mahabang wika dito ni Padre Emong. Hindi ko na po yata kaya, Padre. Tinangay po ang aking anak ng isang aswang. Tugon naman dito ni Emong. Sa inilahad ni Carding ay natigilan at laking gulat ng pare. Ni hindi nito alam kung papaano pag-aanin ang loob ng lalaki. Hindi pala biro ang dinadala nitong problema. Pati ang pare ay hindi na umasang buhay pa ang bata. Ngunit nakikita niya ang determinasyon ni Carding na hanapin ang nawawalang anak. Nagpaalam saglit ang pare at may kukunin lamang daw ito. Sa pagbalik nito ay may ibinigay siyang kwintas kay Carding. Anak, ipagkakaloob ko itong kwintas sa iyo. Tinitiyak ko sa iyo, malaki ang may tutulong nito sa pagtugis ninyo sa nilalang na iyon. Ang kwintas na ibinigay ng pari ay isang bagay na gawa sa ginto. Ito ay ang gintong kwintas ng Santo Niño. Ayon pa kay Padre Emong na ang kwintas na iyon ay natagpuan sa bundok ng Cristobal. Matagal ng panahon ang nakalipas. Nakasabit ito mismo sa leeg ng imahe ng Santo Niño. Napakaiwaga nito dahil walang nakakaalam kung papaano napunta ang imahe sa kalooban ng bundok ng Cristobal. Malugod na tinanggap ni Carding ang gintong kwintas. Nagpasalamat ng lubos at nagpaalam na rin siya dahil hahanapin pa nila ang bata. Sa pagbalik niya ng bahay, doon niya tiningnan ng mabuti ang kwintas. Gawa nga ito sa purong ginto. Pati ang palawit nito ay purong ginto rin na may nakaukit na imahe ng Santo Niño. Doon lang niya natanong sa sarili kung bakit ipinagkatiwala ng pare ang bagay ni iyon sa isang estranghero na kagaya niya. Hindi ba ito natatakot na
Baka itakbo at ibenta ang mahalagang bagay na iyon, o ramdam talaga ng pari na nagsasabi siya ng totoo. Isinuot na ni Carding ang kwintas at bumaba na dahil nag-aaya na ng agahan itong si Pilo. Habang kumakain, ang dalawa ay ipinakita niya kay Pilo ang kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Pilo at muntik nang mahulog sa kinauupuan. Yumuko ito at hindi makaharap kay Carding. Carding, itago mo yan, pakiusap. Bakit, Pilo? Anong nangyari sa'yo? Tinago ko na. Pasensya ka na, Carding. Kaya pala nung dumating ka, bumigat ang pakiramdam ko. Iwas ako sa mga bagay na ganyan. Saan ba? Sa kwintas? Bakit naman? Tumayo naman si Pilo at dumungaw ito sa bintana. Huwag mo sanang mamasamay ng ipagtatapat ko sa iyo, Carding. Pero hindi ako masamang tao. Sadyang itong karunungan taglay ko ang nagpapasama sa imahe ko. Bakit, Pilo? Ano ba yung sinasabi mo? Isa akong manlalason, Carding. Tangan ko ang karunungan ng kaliwa o karunungang itim. Pero hindi ibig sabihin ay masama na akong tao. Oo, totoong pumapatay ako ng tao. Pero yung tao na may mabigat na kasalanan. Ayon pa kay Pilo, ang kanyang pagiging manlalason ay hindi tulad sa mga tipikal na manlalason. Hindi siya gumagamit ng halaman o anumang bagay sa pandalason. At wala rin siyang sisidlan o lalagyan ng lason. Dahil ang mismong sarili niyang katawan ang lason. Nagpapakagat mismo si Pilo sa mga makamandag na ahas at ang lason na naipon sa kanyang katawan ay siyang ginagamit niya upang manlason. Kung ano ang epekto ng kamandag ng ahas ay siya rin ang katumbas ng lason na ipapataw niya sa sino mang nilalang. Kaya pala tinatanong ka ni Mang Diego kung kakailanganin mo pa ba ng sandata. Pero huwag kang mag-alala, Pilo. Kahit sa maikling panahon na nagkakilala tayo, ramdam ko ang kabutihan sa iyong puso. Wika dito ni Carding. Tumango at ngumiti si Pilo bilang tugon sa sinabi ng kanyang kaibigan. Dagdag pa ni Pilo, napakalakas ng kwintas na iyon at napakabisa pangontra sa mga nilalang ng dilim, lalo na sa mga uri ng aswang. Gayunpaman, hindi na rin sila nagtagal at nagtungo na sa bahay ni Mang Diego upang ipagpapatuloy ang paghahanap sa nawawalang bata at pati na rin sa sinasabing gabunan sa kanilang baryo. Kararating pa lang nila sa bahay ng albularyo ay iba na ang tingin ni Mang Diego kay Carding. Napansin naman agad yun ni Pilo. Kanina ko pa nga tinitis itong si Carding, Mang Diego. Pero mas mabuti na ito kaysa namang kapwa kaliwa ang kasama ko. Ano ang meron sa'yo, Carding? Wala naman niyang kahapon. Tanong dito ni Mang Diego. Ang gintong kwintas ng Santo Niño. Bigay ito ni Padre Emong. Mangyari kasi nagpunta ako ng simbahan kaninang umaga upang manalangin. Tugon dito ni Carding. Mabuti na at may proteksyon kang ganyang, Carding. Dahil kung nasa ng anak mo, ay tiyak naroroon din ang gabunan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo magugustuhan na makalaban ng aswang na yon. Tugon naman dito ng albularyo. Sa pagkakataong ito ay sa ibang bahagi naman sila ng bundok nagpunta. Mas naghanda na sila ngayon dahil hindi sila uuwi hanggat hindi matagpuan ang nilalang. Sa halos 1 oras na paglalakbay nila, sa gubat ay nakasilay na rin sila ng mga kubo. Ngunit abandonado na ito at sira-sira na. May 3 kubo pa silang natagpuan
Ngunit lahat ng yon ay abandonado at walang senyales na may nakatira o kakaalis lang sa lugar. Habang tumatagal ay hindi mapigilan ni Carding na makadama ng kawalang pag-asa. Mabuti na lang at nariyan ang mga kasama na nagpapalakas ng kanyang loob. Sa totoo niyan mga kasama, naiiya na ako sa inyo. Hindi nyo naman talaga kailangan gawin to. Nakakaabala lang ako sa inyo. Wika dito ni Carding. Huwag kang magsalita ng ganyan, Carding. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero makakaasa ka sa aming suporta. Hindi mo lang laban ito, Carding, kundi laban na rin to namin dahil isang malaking banta rin sa amin ang mga gabunan. Wika naman dito ng albularyo. Tama si Mang Diego, Carding. Ano bang silbi ng mga kakayahan namin kung hindi kami kikilos? Maraming salamat sa inyo. Hindi ko akalain na may mga kasama ako na katulad nyo. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad at bago magtakip silim ay gumawa na sila ng masisilungan sa magdamag. Naiwan si Carding habang nakaupo sa tapat ng siga habang sina Pilo at Mang Diego ay natutulog na. Nais niyang sumigaw at hamunin ang mga aswang. Sumagi na rin sa kanyang isip na baka wala na ang kanyang anak. Bagay na muling nagpaluha sa kanya. Umiling siya habang itinatanggi sa kanyang sarili ang posibilidad na patay na si Karen. Hanggang sa may kaluskos siyang narinig. Sinipat niyang mabuti ang paligid habang hawak ang itak nang may figurang dahang-dahang lumalaki at papalapit sa kanya. Tumambad sa kanya ang gabunang tumangay kay Karen. Agad na patayo si Carding at itinutok sa aswang ang hawak nitong itak. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo siya sa akin, demonyo ka. Mariing wika dito ni Carding. Papaano ko ibabalik ang anak mong patay na? Hindi totoo yan. Papatayin kita. Nakakatuwa ka naman, Carding. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Napakadali mo namang makalimot. Matapos mawika ito ng lalaki, ng mga sandaling iyon, ay nagpalit ng anyo ang gabunan bilang isang tao. Ikaw yung matanda, Goryo. Hayop ka, Goryo. Mariing wika dito ni Carding. Humahalakhak at tumakbo palayo ang nilalang. Sumisigaw sa galit si Carding at pinagtataga ang mga puno sa buong paligid. Inawat naman siya ni Pilo na kanina pa palang gising. Hindi lang sila kumilos ni Mang Diego dahil naghihintay ito ng tiyempo. Kaso, umalis na ang gabunan. Inilahad ni Carding na sa araw ng pagtangay kay Karen ay may isang matanda na humingi sa kanya ng tubig. Pinapasok pa niya ito sa bahay at nagpakilalang si Mang Goryo. Ngayon alam ko na kung bakit napakadaling natangay ng aswang ang anak mo. Dahil may pahintulot mo na makapasok sa bahay mo ang aswang. Simple lang, Carding. Ang ginawa ni Goryo ay isang napakapangkaraniwang estilo ng mga aswang. Malakas at makapangyarihan nga ang mga aswang, ngunit hindi sila basta-basta makakapasok sa isang tahanan. Lalo na kapag punong-puno ng pananampalataya sa Diyos ang mga nakatira. Maliban na lang kung binigyan mo ng pahintulot ang aswang na yon makapasok sa inyong tahanan. Kagaya sa ginawang pagkukunwari ni Goryo. Mahabang wika dito ni Mang Diego. Ayon pa kay Mang Diego, bakit ang tiktik, manananggal abwak o ano pa mang uri ng aswang
Kahit may taglay itong lakas, pero hindi basta-basta nakakapasok sa isang bahay. Sa kadahilanan na ang mismong bahay natin ay nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Ang tiktik ay dila lamang nito ang nakakapasok sa bahay. Ang abwak ay nag-aanyong bayawak at nag-aabang sa silong ng bahay. Ang pahintulot ng may-ari o sino mang nakatira sa bahay ay ang magbabasag ng proteksyon at maging malaya ang aswang na maglabas-pasok mismo sa inyong bahay. At ito mismo ang nangyari kay Karding. Muling napaiyak si Karding dahil sa sinabi ng aswang na patay na ang kanyang anak. Pagkakataon na ng aswang na patayin ako kanina. Pero bakit siya tumakbo? Pinaglalaruan lang ba niya ako? Uwi ka naman dito ni Karding. Hindi, Karding. Dahil yan sa kwintas mo. Ang benditadong kwintas ng Santo Niño ay nagbibigay proteksyon sa may hawak nito. Kahit lasunin ka pa ngayon ni Pilo, ay wala itong silbi. Kahit barang o kulam ay hindi tatalab sa'yo. Paliwanag dito ni Mang Diego. 5 araw. Sa kanilang pagpapatuloy ay narating na nila ang bundok ng Cristobal. Ang bundok na ito na pinaniniwala ang bundok ng demonyo dahil dito mismo naninirahan ang demonyo. Ito ay kabaliktaran sa kabanalan ng bundok Banahaw na katabi lang din ito. Ayon sa pagkakaalam ni Mang Diego, kaya inilagay ang Santo Niño dito upang mapalayas ang mga masasamang nilalang na naninirahan sa lugar. Pero noong kinuha ito, ay wala na ring nagtangkang ibalik ito dahil sa katakot-takot na mararanasan at para ka na ring nagpapakamatay kapag pumasok ka sa bundok na ito. Malakas ang hinala ni Mang Diego na malapit na nilang matagpuan ang lungga ni Goryo. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay sumenyas ng paghinto ang albularyo. Itinuro niya ang daang tinatahak. Nagmistulang umaalon nito. Nagbabala naman ang albularyo na huwag magpadala sa mga nakikita nila dahil isa lamang itong ilusyon. Mahigpit niyang payo na huwag bumitaw sa tiwala at pananampalataya sa Diyos Ama. Bahagya naman siyang sumulyap kay Pilo. Ibinaling naman ng manlalason ang tingin sa ibang direksyon. Nauna si Mang Diego na mag-usal habang naglalakad, samantalang parang may napakalaking bato na karga itong si Pilo sa bigat na kanyang nararamdaman. Biruin niyo ba naman, ang kasama niya ay may taglay ng kabanalan at nag-uusal pa itong si Mang Diego na pang-iwas sa mga nilalang ng kaliwa. Ayos ka pa ba, Pilo? Tanong dito ni Mang Diego. Opo, Mang Diego. Kaya ko pa naman. Matapos nito ay may naririnig na silang kakaibang mga boses at huni na noon pa lamang narinig ni Karding. Kahit wala pa siyang nakikitang nilalang, ay nagtatayuan na ang kanyang balahibo sa buong katawan. Habang pababa na ang araw, ay mas tumitindi ang kilabot na kanilang nararamdaman. Pero kakayanin nilang lahat para sa anak ni Karding. Sa isip naman ni Karding ay dinasal niya na sana magkaharap na sila ni Goryo sa gabing ito. Dahil kung mananatili pa siya sa bundok ng isang araw, baka bibigay na siya. Sa pagbaba ng araw ay siya namang pagpapakita ng buwan. Nagpahinga muna sila upang kumain. Gumawa ng siga si Pilo habang namumulot naman ng mga karagdagang tuyong sanga
sina Mang Diego at Carding para ipanggatong. Ang kasalukuyang nararanasan ni Carding ay nagdudulot sa kanya na mag-iba ang paniniwala. Hindi niya lubos akalain na may lugar palang ganito. Nababalot na ng masamang presensya ang lugar. Pagsapit ng alas 9 ng gabi ay muli silang nagpatuloy sa paghahanap kay Goryo. Mas tumitindi pa ang nakakatakot na pakiramdam. Mas lumamig pa ang klima sa buong lugar. Para bang nasa ibang mundo na si Carding. Pumatak na ang alas 11 ng gabi. May nasipat silang kubo na may ilaw ng gasera sa loob. Agad silang nagkubli. Sa pagsipat ni Carding sa paligid ng kubo ay merong mga kung ano ang nagsisipaggapangan. May mga kamay at paa naman ng mga ito. Subalit ang itsura ay hindi maaatim na titigan ni Carding. Sa tuwing natatamaan ng liwanag ng buwan, ang mga nilalang na iyon ay napapapikit na lamang itong si Carding. Gawa nga ng sobrang nakakatakot na anyo. Makalipas ang ilang minuto ay dito na lumabas ng kubo si Goryo na may bitbit na katawan ng tao. Isa itong bata ngunit batang lalaki at mukhang wala ng buhay. Halos madurog na ang ngipin ni Carding sa panggigigil at galit, lalo na nang masilayan niya na inilibing ni Goryo ang bangkay sa mismong bakuran. Ayaw isipin ni Carding na marahil sinapit din ni Karen ang sinapit ng batang lalaki. Sa pagpasok ni Goryo ng kubo ay nagpasya na ang albularyo na salakayin na ang gabunan. Naglakad na ito patungo sa kubo habang nag-uusal. Nagsipula sa naman ang mga maliliit na nilalang na nasa paligid. Kasunod nito ay ang pagkawala ng ilaw sa loob ng kubo. Marahil naramdaman na ni Goryo na may mga kalaban sa paligid niya. Bigla namang bumukas ang pinto at marahang lumabas si Goryo na nasa anyong gabunan na. Nagpapatiwakal ba kayo mga mabababang uri? Nasa ng anak ko? Napakatapang mo namang Carding at natuntun mo ako. Pero huwag kang magalala dahil narito lang sa paligid ang bangkay ng anak mo. Kaso lang, hindi ko na matandaan kung saan iyon nakalibing. Hayop ka talaga. Hayop ka, Goryo. Bakit mo to ginawa sa anak ko? Tama na, Carding. Wala kang mapapala sa pakikipag-usap sa demonyong yan. Humarap na si Mang Diego sa gabunan at inusalan ang itak. Sumunod na rin sa kanya si Pilo. Sabay nilang inatake ang aswang. Subalit, sadyang malakas ito ngunit hindi rin matatawaran ang mga pag-atake ng albularyo at manlalason. Hindi naman malaman ni Carding ang gagawin dahil wala naman siyang alam tungkol dito. Hanggang sa sabay na tumilapon ang dalawa at nakatitig na sa kanya itong si Goryo habang nakangisi. Pero alam ni Carding na may alas siya laban sa gabunan. Hindi nagpakita ng takot ang amang nangungulila na sa kanyang anak. Mahigpit niyang hinawakan ang itak at buong lakas na sinugod ang gabunan. Umilag lang ang aswang at kahit anong pag-atake ni Carding ay hindi man lang ito gumagante. Sa pagpapatuloy ng laban ay nagtamuna ng kalmot sina Pilo at Mang Diego hanggang sa napabagsak ni Goryo sa isang suntok itong si Pilo. Muling sumugod ang albularyo at sa usal nito ay napigilan niya ang aswang, ngunit nadaig din ito ng aswang at naitulak ang albularyo. Akmang susugurin na ni Goryo ang matanda ay bigla itong napatikluhod.
Ngumisi naman si Pilo na nakadapa pa sa lupa. Lingid pala sa kamalayan ng aswang na sa bawat pag-atake ni Pilo ay nagbibitaw ito ng mga lason. Naging pagkakataon nito ni Carding na saksakin itong si Goryo. Buong lakas nitong itinarak sa tagiliran ng aswang ang kanyang hawak na itak. Kasunod nito ay ang pagsabit ni Carding sa leeg ng aswang ng benditadong kwintas. Dito umangil na ng malakas si Goryo. Sa pag-angil ng gabunan ay sumabay naman ang nakakakilabot na iyak ng mga nilalang na sumasaliw pa sa hangin. Maya-maya pa, unti-unting naagnas ang katawan ng gabunan hanggang sa tuluyang itong naging abo. Animoy nabura si Goryo sa mundo. Pinulot ni Carding ang kwintas at muli itong isinuot. Tinulungan niya namang makatayo ang dalawa. Wala na ba talaga ang aswang, Mang Diego? Tanong dito ni Carding. Oo, Carding. Tapos na si Goryo. Sagot dito ng albularyo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Habang nagbubungkal sila ng lupa, ay hindi naman mapigilan ni Carding ang maiyak na. Katakot-takot na mga kalansay ang kanilang nahukay sa bakuran ni Goryo. Nalibot na nila ang buong bakuran at nahukay na nila ang lahat ng bangkay, ngunit walang pagkakakilanlan sa bangkay ni Karen. Alam na alam kasi ni Carding ang kasuotan ng anak ng ito'y matangay at ilang araw pa ang lumipas, kaya hindi pa tuluyang naagnas ito. Napaupo na lamang sina Pilo at Carding sa lupa hanggang sa tinawag sila ni Mang Diego na nasa loob na pala ng kubo. Tumambad sa kanila ang mga labi ng mga bata na may sira-sirang kasuotan. Lahat ng mga ito ay wakwak ang dibdib at wala ng puso. Sa aking palagay, ginawang alay ang mga batang ito. Masakit man isipin, pero buhay pang mga ito habang sa pilitang dinukot ang mga puso. Kawawang mga anghel. Wika dito ni Mang Diego. Marahang nilapitan ni Carding ang isang bangkay na natabunan ang mukha ng isa pang bangkay. Sa paghila niya dito ay tumambad sa kanya ang anak na si Karen. Hindi alintana ni Carding ang nangangamoy na bangkay. Bumuhos ang luha at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Hindi na rin napigilan ng mga kasama ang maluha. Nasa kanilang harapan ang isang ama na labis ang paghihinagpis sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na anak. Ika-6 na araw, sa pagsikat ng liwanag, ay nailibing na nila ng maayos ang lahat. Hindi naman nila tinangkang dalhin pa ang bangkay ni Karen at mas pinili ang kapayapaan ng kaluluwa nito. Masakit man para sa isang ama na doon pa maililibing ang anak, ay tinanggap na lamang niya ang pangyayari. Kawawa lamang ang bangkay kapag ilalabas pa nila ito ng bundok at ilalakbay pa. Sa pagbalik naman nila ng Rizal, bitbit ni Carding ang pinakamalungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Nagtungo siya sa may simbahan at nagpasalamat pa rin kay Padre Emong. At dito, ibinalik niya ang kwintas sa pare na gintong Santo Niño. Nakikiramay ako sa iyo, Carding. Alam ko na hindi masukat ang sakit na iyong nararamdaman. Pero sana, huwag magbago ang pananampalataya at tiwala mo sa Diyos Ama. Maraming salamat, Padre Emong. Napakalaking tulong ang nagawa ng kwintas mo. Bumalik na siya ng bahay. Marahan niyang nilapitan ang mga laruan ni Karen. Dinampot niya ito at niyakap. Bumalik naman sa kanyang alaala ang mga masasayang sandali nila ng kanyang anak
ang pagiging palatanong nito at ang kakulitan. Nagpasya si Carding na lilisanin na ang lugar. Hindi niya kakayanin na mamuhay sa bahay na mag-isa, na ang tanging makikita niya ay ang alaala lamang ng kanyang anak. Hindi na nagtagal pa si Carding at sa ika-7 araw ay nagpaalam na siya sa mga kaibigang manlalason at albularyo. Lubos akong nagpapasalamat sa ginawa niyong tulong at sakripisyo. Sana tuluyan nang maging payapa ang lugar na ito. Wika dito ni Carding. Sa loob lang ng 1 linggo ay nangyari ang pinakamasakit na karanasan sa buhay ng isang ama. Ang lugar sana na inakalang magkakaroon sila ng panibagong buhay ay ang lugar din ng kamatayan ng kanyang anak. Nagbalik si Carding sa dating bahay sa Maynila. Habang nasa hapagkainan ay dinaman niya ang pagkakataon na makita ang anak na naghihintay habang hinihimay niya ang pagkain para dito. Kahit tapos na ang relasyon nila ni Beth, ay hindi kailanman matatapos ang pagiging ina nito kay Karen. Hindi naman malaman ni Carding kung papaano niya sasabihin sa kanyang asawa ang nangyari sa kanilang anak. Di naglaon, nagpasya si Carding na umuwi na lamang sa kanyang probinsya sa Bicol. Sa tuwing anibersaryo ng kamatayan ni Karen, ay nagpapalutang na lamang siya ng bulaklak sa dagat. Bukod sa nakakatakot na maranasan ay hindi na nagbalak na balikan pa ni Carding ang huling himlayan ng kanyang anak. Subalit, hindi rin maaalis sa isip nito ang kahiwagaan ng benditadong gintong kwintas ng Santo Niño na nagmula pa sa bundok ng Cristobal. Lumipas ang ilang taon ay nagpakita si Beth kay Carding. Ayon sa kanya, halos gabi-gabi daw siya na dinadalaw ni Karen sa panaginip. Kaya naman nagpasya itong balikan ng anak. Nang tanongin ni Beth ang dating asawa kung nasaan si Karen, ay tanging pagluha lang ang tinugon ni Carding. Ang kwento ni Carding ay nagpapaalala sa atin sa pagmamahal ng ama sa kanyang anak. Wala itong nais kundi mahalin at mabigyan ng tahimik at maayos na buhay ang bata. At sa kabila ng mga panganib na kinahaharap ay hindi ito sumuko hanggat hindi muling makita ang pinakamamahal na anak. Bilang padre de pamilya, hindi rin matatawaran ang pagmamahal ng ama sa kanyang mga anak. Titiisin ito kahit ang pinakamahirap na trabaho para sa anak. At mas tinitiis ng isang ama ang kawalan nito ng oras sa anak. Mabigyan lang ng maayos na buhay ang mga ito. At palagi sana nating tatandaan na ang hindi pagkakaunawaan o hidwaan na namamagitan sa mag-asawa, ang pinaka-apektado nito ay ang mga anak. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Sana ay meron kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin.